Masayang araw, mga ka-PL! Nilaglag na po ang magpinsang Marcos at Romualdez ng kani-kanilang mga aso, mga kababayan. Una, si JJ Suarez. Nilaglag po si Martin Romualdez. Di bagay aso ni Romualdez yang si JJ Suarez? O ngayon, unti-unti nang pumipiyok mga kababayan. At ito namang si Marcos, nilaglag din po ni Franz Castro at saka ni Raul Manuel. O di bagay nagamit ng husto ni Marcos yung mga yan, mga kababayan, para kalabanin, pabahuin ang mga Duterte. Oh, eto na. Laglaga na, mga kababayan. Nako, baka kalaunan. Kahit si Our Lady of Insertion, mga kababayan, si Risa Hontiveros, baka makisali na rin at ilaglag na rin si Marcos. O ito po ang dahilan, mga kababayan, bakit inilaglag nila yung kanilang mga amo o nilaglag ng mga aso yung kanilang mga amo. O ito, basahin ko po muna etong sinabi ni Our Lady of Insertion. O, ang tunay na bayani daw, mga kababayan, ay ang mga namatay na kabataan sa Mindoro. Hindi daw po ang mga sundalo dahil sila ang nakikibaka sa kabataan para pumunta sa bundok. Yan ang sabi ni Our Lady of Insertion. Ano ho? Ito po muna ang komento ni Tito J. Sonsa bago ko po ibigay sa inyo, mga kababayan, kung paano po nilaglag itong magpinsang Marcos at Romualdez ng kanilang mga aso. Para masundan po natin yung istorya. Ayan. Senador ng Republika ng Pilipinas mas piniling ipagtanggol ang mga kalaban ng gobyerno. Mga communist terrorist group member mula CPP, NPA, NDF against the soldier of the Filipino people. Sa dakong huli, nagpahalata rin si Madam Chair kung sino ang mas mahalaga sa kanya. Siyempre, ang kanyang mga supporters na kumakalaban o kalaban mismo ng pamahalaan, kaya kanyang pinaglilingkuran. Ayan, sabi po ni Tito J. Sonsa. Tinawag pa niyang bayani ang mga kalaban ng gobyerno. Isn't this treason or pagtataksil sa inang bayan? Yan po ang tanong ni Tito J. Sonsa. Ito po ang pinakadahilan, mga kababayan. Dahil po doon sa nangyaring airstrike doon sa Mindoro na itong mga kabataan na di umano na ipinagtatanggol itong si Madam Chair at ng iba pang mga katropa nila ay membro di umano, mga kababayan, ng makakaliwa o ng NPA. Yun po ang sabi-sabi. Ano ho? O eto na ho mismo, mga kababayan, yung ginawang paglaglag. Unahin natin si Franz Castro. Ano? Tsahin nyo ito. Ito. Ginulo mo, BBM, ang mga kabataan sa Mindoro. Ang concern kanina ni Risa Hontiveros, sino? Di ba yung mga kabataan di umanong binomba, nakatikim ng airstrike mula sa mga AFP? Ano po ang concern ni Franz Castro? Kabataan din po na pinaghihinalaang kaanib di umano itong mga ito sa NPA. Maglabasan na tayo ng amoy. Kita nyo na. Ano kayang amoy ang nalalaman ni Franz Castro kay Bongbong Marcos, mga kababayan? Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Nako po. Alam na po nating lahat yan. No? Na ang may hawak, hindi lang si Saldico, hindi lang si Martin Romualdez, kahit si Bongbong Marcos. Natural, siya presidente eh. Di po ba? Malamang, etong si Franz Castro, mga kababayan, marami itong alam. Dapat sa mga investigasyon, ipapatawag itong mga ito. Ulitin ko lang, ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Lahat ng pag-uutos mo, sinunod namin. Nako, ayan na nga. Ayan na nga. Ano ipinag-utos sa inyo ni Marcos, Franz Castro? Bakit binitin mo pa kami? Sinabi mo na sana. Ipinag-utos mo sa amin na durugin ang mga Duterte. Dapat ganun. Para siguradong re-resbakan kayo ni Marcos. kayo magrambulan habang kami kumakain ng popcorn, nanonood sa gulo ninyo. Ito naman po yung mismong sinabi, mga kababayan, ni dating kabataan na representative. Kundi walang iba kundi itong si Raul Manuel. Si Marcos pa rin po ang nilaglag niya. Relax lang po kay JJ Suarez. Dadating ho tayo dyan. Tapos mo kaming gamitin PBBM. Kita nyo na? Ito ang isusukli mo sa amin. Kita nyo na? Yung pambubomba nga, yung pang-airstrike nga doon ng AFP. Nag-celebration lang kami. Tapos binombahan kami. So naroon siya. Mga kababayan, kami daw eh. Meron daw silang sinasagawang celebration. Tapos tinagtad na di umano ng airstrike ng AFP. Naroon din daw. Kami eh. Nag-celebration lang kami. Tapos binombahan kami. Maglabasan na tayo ng baho, BBM, dahil marami kaming alam. Nako, ayan na.
Yang alam ninyo, Raul Manuel, Franz Castro, sabihin nyo na kahit sa inyong kanya-kanyang social media account. Maglabas kayo ng hinanaing galit ninyo, mga nalalaman ninyo, lalong-lalo na yung mga korupsyon na kinasangkutan ng ating presidente. Ikaw mismo may sabi, Raul Manuel, na marami kayong alam. Ilabas nyo na yan! Alang-alang sa mga kabataan ninyong mga nategi dahil sa ginagawang pang. Binombahan kayo. Ikanta nyo na. Gumanti kayo. Huwag na kayong matakot. Di ba palaban kayo? Ngayon, ang pagkakataon, nalabanan ninyo. Ipaghiganti ninyo. Ang mga kasamahan ninyong nategi. Kung daw nagkakamali, hindi nagawa yan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maliban na lang doon sa mga Mauti na talagang maraming kinitil na buhay sa Marawi. Pero yung mga kasamahan ninyo noon, yung mga nasa bundok, mga tawagin natin, di umano yung mga makakaliwa, pinasuko lang ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, maraming nagbuwis ng buhay sa hanay ninyo. Kaya yung galit ninyo, Raul Manuel, Franz Castro, labas nyo na. Sabihin nyo na. Magpatawag kayo ng press con. Sabihin nyo sa media, ikakalat ng media yan. Ang alin. Yung mga nalalaman ninyong baho. Amoy kanyo. Di ba, Franz Castro, sabi mo, alam mo yung amoy ni Bongbong Marcos? At Raul Manuel, kamo, marami kayong nalalaman. Magpatawag kayo ng press con, sabihin nyo, yung mga nalalaman ninyo tungkol kay Bongbong Marcos. Yan, para makaganti kayo. Siguradong maraming magagalit kapag inilabas nyo yung mga nalalaman ninyo. Magagalit kay Marcos, hindi sa inyo. Kasi kayo, kumanta lang kayo Di ba? Masakit ang mga traidor. Ganyan ang naranasan ng mga Duterte sa kamay ni Marcos, mga madam at sir, Franz Castro at Raul Manuel. Matapos ligawan si Inday Sara para maging vice-presidente ni Marcos, tinulungan si Marcos sa kampanya, pinalibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. Trinaidor nila ang mga Duterte. Kayo pa kaya? Nabariya lang kayo sa mga Duterte. Kaya ako sa inyo, bago kayo baliktarin ni Marcos at kayo ang gawing makasalanan, gawa ng kaso, hanggang sa kalaunan ipakulong, lalong-lalo ka na Franz Castro, meron kang kaso, unahan nyo na. Ikanta nyo na. Yung mga nalalaman nyo, sabihin nyo sa publiko, magpa-press con kayo, para ang galit, hindi sa inyo, kundi doon, sa ngiwi nating presidente. Okay? Ito pa. Laglag naman ito, mga kababayan, kay Romualdez. Mula sa aso niyang si JJ Suarez. Ito. Sabi ko nga sa inyo, magpinsan nilaglag Hindi ako magnanakaw. Si Martin Romualdez ang gumawa sa budget sa 2025 sa BICAM report. Pati sa DepEd, tinanggal niya. Siya ang umawak lahat. Ayan na. Lumabas din, mga kababayan, sa bibig ng mga aso ni Tamba. Sino daw po? Ang gumawa ng budget noong 2025, mga kababayan? Si Martin Romualdez. Tumpak na naman si Saldico. Sa BICAM report, ginawa. Tapos, idinideny ni Romualdez na wala naman daw siya noong nagkaroon ng BICAM habang ginagawa ang budget noong taong 2025. Di ba itinanggi niya? Sabi niya, wala, hindi ako punta sa BICAM. Ano kinalaman ko dyan? Di ba noong nagkakantahan na, kinanta na siya ni Gutesa, kinanta na siya ni Saldico, dininay niya yun O eto, dinagdagan pa ni JJ Suarez yung sinabi ni Gutesa at ni Saldico, mga kababayan. Si JJ Suarez umami na rin. Kita nyo na. Naroon pala. Meron palang basbas ni Martin Romualdez yung BICAM report noong 2025. Lumabas din ang totoo. Pati sa DepEd, tinanggal niya yung pondo. Siya ang humawak lahat. Ayan na. Lumabas din ang bao. Napagtagpi-tagpi na natin ngayon, mga kababayan. Yung noon, nasa 70 o 80% hinala natin kay Martin Romualdez. Ngayon, nasa 90 na. Malapit na mag-100%. Mga kababayan, nasangkot talaga si Martin Romualdez at siya ay isa sa mga mastermind. Neto napakalalang anomalya at korupsyon na nangyari ngayon sa ating bansa. Baka may sumunod pa po kay JJ Suarez, mga kababayan. Marami pang bata yung mga yan si Romualdez Marami siyang tuta dyan sa Kongreso Kasi nga iniipit na si JJ Suarez. Kaya sinabi niya, hindi ako magnanakaw. Si Martin Romualdez ang gumawa sa budget sa 2025 sa BICAM report. Kita nyo na. Pati DepEd, tinanggalan niya na siya ang may hawak ng lahat.
Sino-sino pa ba ang mga tuta ni Romualdez? Marami pa yan sila. Dapat yan ang gipitin. Kasuhan niyang mga yan. Sigurado kakanta yan. Iisa ikakanta niyan, walang iba. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yan, magpinsan na yan, mga kababayan. No? Sana marami pa lumabas, ano? Pero, hindi pinakukulong po. No? Hindi pinanagot. Yan. Sino ang mga ipinakukulong nila? O walang iba. Kundi yung mga lumalaban sa korupsyon. Tulad ni General Romeo Pocis. Nagkikipaglaban para tigilan ang korupsyon. Sino ginigipit? Ay, mga yan. Yung mga nagrarally. Tulad ni Chavit Singson. Na panay ang presscon. Sinasabi lahat ng mga nalalaman niya tungkol kay Marcos sa distrito ni Sandro. Pinakakasuhan. Yan. Di ba? Pero yung mga tunay na kawatan, nasa laya. Pero yung mga nakikipaglaban, mayroong concern sa kaban ng bayan dahil ayaw nilang manakawan ang kaban ng bayan, pinakukulong. Baliktad ng Pilipinas, mga kababayan. Wala na sa ayos ito. Ito pa isang balita, idagdag ko. Nako. Matindi si Chavit Singson, di ba gay, nagpa-press con siya kahapon, mga kababayan. Sinisigurado niya ho, mga kababayan. 100% siguro sa pakiramdam niya na matatanggal si Marcos itong taong ito, 2026. Ito sabi niya, sigurado raw si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ang Grand Conspiracy Press Conference niya nitong Lunes, January 5, 2026, mga kababayan. Ito yung mismong sinabi niya. I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now. Yari. Ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan. Matatanggal si Bongbong Marcos sa niya. Nako. Lalo na kahapon sa press briefing o press conference na isinagawa, pinangunahan ni Chavit Singson, mga kababayan, napakarami niyang pasabog. Maliban doon, hinihimok niya, inaanyayahan niya yung ating mga kababayan na dumalo sa gagawin niyang rally yun one time, big time rally. Siyempre, kontra corruption yan, mga kababayan, at kontra mastermind sa mga nangyayaring korupsyon. Sino ba mastermind? Dalawa? Tatlo? Para sa kanila. Kaya nasabi ni Chavit Singson na siguradong matatanggal daw si Bongbong Marcos ngayon. Nako. Nako. Sakit ulo na naman ito. Ayon kay Singson, hinintay niya raw talaga ang divine providence 40 years matapos mapaalis sa pwesto ang ama nitong si Ferdinand Marcos Sr. Kita nyo na? Inanyayahan din niya ang mga religious organization na makilahok sa isang one-time, big-time rally. Patungong Malacanang, kita nyo na. Hindi lang po sa EDSA, mga kababayan. Hindi lang po sa Liwasang Bonifacio, kundi patungong Malacanang. Ito matindi. We will schedule a one-time, big-time rally. Naku po. Nakikiusap ako sa lahat ng religious organization. Lahat ng nagmamahal sa ating bansa. Lahat ng ayaw sa katiwalian, sa graft and corruption. Lahat inaanyayahan ko kayo para magtatanong ako kung kailan yun. But it should be ASAP and we will march to Malacanang, dagdag niya. Desidido na po si Chavit Singson, mga kababayan, na pangunahan itong one-time, big-time rally. Kilala po natin si Chavit Singson, mga kababayan. May pera, nirerespeto hanggang sa ngayon, kinikilala, higit sa lahat, kinatatakutan ng kung sino mang mga presidente na magiging presidente sa ating bansa. Bakit? Sa lakas po ng impluensya niya. Mayroon pa po siyang hatak sa mga businessman, mga kababayan. Businessman na hindi basta-basta, kundi yung businessman na napakaraming tao na kayang imbitahan, kayang pasamahin yung kanilang mga tauhan sa gagawing rally. Kung sakasakaling manawagan itong si Chavit Singson ng rally, naku po, may kakayahan niya na magpayola. Imbes na pumasok kayo sa planta, meron kayong arawan, dito tayo sa rally. Pabagsakin natin ang dapat pabagsakin. Kaya nilang gawin? Kayang-kaya. May pera yung mga yan. Kahit ilang araw kayo dyan na mag-rally, meron ilalagay na liguan, mga CR na pwedeng, para hindi kung saan-saan mag-ihi o magdumi. May pera eh. May supply na pagkain. Sino hindi kakabahan yan? Ngayon daw, mga kababayan, dahil sa mga ginawang press con nitong si Chavit Singson, natataranta na ang palasyo. At
naglasing na naman yung babaeng palaka, mga kababayan. Dahil kaliwa kanan po ang bumabanat sa kanila. Problema, doon sa kabila, nila Maharlika, grupo nila Maharlika at nila Dean Chase, ay yung tungkol sa mga hubad-hubad na yan. O, di ba? O, dito naman, kay Chavit Singson, itong mga katiwalian na kinasangkutan di umano ng ating presidente. Ito namang mga masasabi nating, yan, sila Risa Ontiveros, huwag na natin banggitin, mga kababayan, baka ma-red tag tayo. Raul Manuel, ayan, sila Franz Castro, kilala niyo na po yung grupo nila, hindi ko na lang babanggitin. Yung tungkol naman po sa mga baho ni Bongbong Marcos, nako, naloko na talaga ito. Pinagtutulong-tulungan na sila, mga kababayan. Yung mga dati nilang ginamit, mga dati nilang tauhan, dating taga-suporta nila, ngayon wala na. Unti-unti nang tumutuka sa kanila. Ngayon tuka pa lang yan. Pero hindi matatapos tong taon na to, mga kababayan. Ito minsan napanaginipan ko lang naman. Itong taong 2026 daw, mga kababayan, magulo. Kung napakaraming rally na naganap noong 2025, nilahukan natin yun, alam niyo yun. Etong 2026, hindi lang isang araw, 2 araw, 3 araw na rally na magaganap. Linggo. At baka, yun na, mga kababayan, yung sinasabi ni Chavit Singson na masisibak o mapapaalis sa pwesto si Bongbong Marcos. Alam niyo naman po tayo, kaiisip natin sa mga problemang nangyari sa ating bansa. Minsan nadadala po natin sa pagtulog, napapanaginipan natin. Bigla na, di ba, yung ganung panaginip na yan? Di ba, mga kababayan, malay natin, baka naging instrumento ho tayo ni Lord. Ipapakita ko sa iyo ang mangyari. Malay natin, malay lang naman. Di ba, malay lang naman. Pero kung sakasakaling mangyari yon, sinong hindi matutuwa sa atin? Ang alin? Yung sinabi ni Chavit Singson na mapapalayas niya, di umano. Sigurado siya. No, hindi natin alam kung paano niya gagawin. O baka pagtulong-tulungan na itong si Marcos ng mga malalaking businessman. May mga pera yung mga yan. Hindi basta-basta kalaban yan. Mga oligarchs, pag nagtulong-tulong yan para pabagsakin ang isang gobyerno, ang isang presidente, kayang-kaya ho nila yan. Isang presidente lang naman ang pumalaban sa mga oligarchs na yan. Hindi sila kinilala. Hindi sila nirespeto. Yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, siningil. Walang iba, kundi yung ating Tatay Digong. Kaya kinatakutan siya, nirespeto siya ng mga oligarchs na yan. Pero pag yung mga oligarchs na yan, mayroong nalalamang baho sa isang pinuno, isang presidente ng Pilipinas, at parang pinapadaplisan na sila ng kasalukuyang presidente. Nako, pag nagsama-sama yung mga yan, mapapatalsik ang isang pinuno ng bansa, mga kababayan. May power din naman kasi ang mga yan. Unang-una, may mga pera yan. May mga tauhan yan. Baka ito na, yung sinasabi ni Chavit Singson. Baka nagsama-sama na sila, mga kababayan. Lalo na, noong nakaraang taon, Setyembre, Oktubre yata yun, na nagpahayag na po itong 50 ba yun? 50 business groups. Matakin nun ninyo, 50 business groups. Sa isang business group pa lang napakarami na yan 15 yun 50 yun 50. Gaano karami? Yung isang grupo pa lang. 50 nga. Aba, napakarami yan. Libo-libo tauhan yan. Paano pag yung mga yun sumali? O kasama doon sa sinasabi ni Chavit Singson na magpapabagsak kay Marcos. Napakarami ho nun. Mahihirapang salagin yun ni Marcos, mga kababayan. May kalalagyan talaga siya. Baka magkatotoo nga itong sinasabi ni Chavit Singson. Mag-aantabay ho tayo. Kasi sabi naman ni Chavit Singson, mag-a-announce lang daw siya kung kailan daw itong one-time, big-time rally na magmamarcha papuntang Palasyo Malacanang. Yang Mindiola, mapupuno yan, mga kababayan. Naku po. Etong taong 2026 na ito, maraming magaganap sa bansa natin, mga kababayan. Antabayan na lang po natin. Okay? Idagdag ko na rin itong si GM Torre. Ano ba talaga? GM ka ba talaga o tagapagsalita ka ng MMDA? Buti pa yung GM. General Manager. Mas mataas-taas na posisyon. Pero ngayon, inilagay dito, naging spokesperson ka, bumaba pa lalo ang ranggo mo o ang posisyon mo, Torre. Inanunsyo ni Metro Manila Development Authority MMDA Chairman Don Artes na si MMDA General Manager Nicolas Torre III na ang bagong tagapagsalita ng ahensya. General Manager Nicolas Torre III tatayo bilang bagong tagapagsalita ng MMDA. So, hindi na siya General Manager.
Itong GM na inilalagay karugtong ng pangalan niya, titulo na lang ito, respetong titulo. Pero hindi talaga ito yung pinakaginagampanan niyang trabaho. Kundi spokesperson na lang. Ha? Masyado na pong inaalipusta si General Torreman. Naaawa na ako sa mama na ito. Dating PNP chief, 82 na araw lang naglingkod bilang PNP chief, binaba. Tinanggal. Tapos pinatawag na naman ni Marcos, ginawang GM. Tapos ngayon, naku, tagapagsalita na lang talaga. Wala na, pababa na Torre. Sunod dyan, sisibakin ka na dyan sa MMDA. Kawawa naman tumama. Hoy, Torre, bago ka anak ng yawa, bago ka masibak sa MMDA, ikanta mo na yung mga nalalaman mo. Inuutukan na talaga ni Marcos. Ginagawa ka na ng aso, ginagawa ka na ng katatawanan, Torre. Ikanta mo na yung mga nalalaman mo, lalong-lalo na yung ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Ikanta mo na. Matutuwa pa sa'yo mga DDS. Sigurado yan, Torre. Papalakpakan ka ng mga DDS. Yung galit ng mga DDS sa'yo dahil sa ginawa mong pilit na pagdukot o pagpapalipad sa dating Pangulong Duterte sa dahig, matutuwa sa'yo, mga DDS. Mawawala galit naming mga DDS. Bahagya lang. Sabi natin mga 50%, bababa. 50% na lang yung galit namin sa'yo. Meron ang kaunting tuwa. Kasi ikinanta mo na yung baho nila. Ikanta mo, subukan mo. Sigurado papalakpakan ka. O si Saldico. Di ba galit na galit ang mga tao kay Saldico? Nung kumanta si Saldico, maraming natuwa. Dahil gustong-gusto na ng publiko na matigil ang korupsyon sa ating bansa. Kaya nung kumanta si Saldico, tugma sa kagustuhan ng karamihan. Kaya pinalakpakan siya. Pinalakpakan, oo, pero hindi naman siguro ibig sabihin na suportado na nila. Sinusuportahan ng mga DDS yung ginagawang pagsiwalat ni Saldico, pero yung halimbawa, kung tumakbo ulit sa politika, malabo na yan. At least ikaw, Torre, yung singitim ng alkitran na hindi lang balat mo, yung galit sa'yo ng mga DDS, baka medyo pumusyaw-pusyaw. Ikanta mo na, Torre! Huwag ka nang mag-atobele. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.